Sa pagbabalik natin ng Quezon Province, birds watching again. Andito na naman ako sa gubatan, ngunit wala akong nakitang mga ibon dito sa mga puno. Nasaan kaya ang mga ibon, ang mga wak? Uy, but the cowboy on the way. Meron naman akong nakita ditong cowboy. Ay ano, okay na okay. Nandito pala ako sa taas ng puno dahil ako'y nagmamasid ng mga ibon. Wala man akong nabidyuhan na ibon ngayon, ngunit meron naman akong nahagip na nakuhanan ang the cowboy and the companion, ang mga magsasaka. Ayun, ang kanilang leader nakasakay sa kabayo at nakasunod ang kanyang mga bataan. Okay, pupunta ako dyan mamaya sa kanilang rice field pagkatapos kong mag birds watching dito. Baka may makita pa akong ibon. Okay, ayun, doon sila sa kaloob-looban ng gubat pumasok. Okay, tanda na lang natin yan. At eto nga, after a minute's walk, the rice field done. Dahil wala akong nabidyuhang ibon, wala akong nakita. Mga busy siguro mga ibon, kakakain na mapalay. Ayan, dahil mga hinog na mga palay, mga ibon ay busy sa panginginain. Okay, ayun yung kanilang kabayo na sakay kanina ng may-ari na pangalan ay Piolo. Is now for the harvest time. Ayan. Okay, ang paligid ayun pa, malawak pa, marami pang anihin, ngunit dalawa lang sila. Naku, aabutin ng ilang araw yan bago matapos ang kanilang aanihin dito sa bukirin na ito. Okay, panoorin natin ang kanilang trabaho. Ganito po kahirap ang buhay magsasaka. At may nakausap nga akong magsasaka nang sabi niya ay napakababa ng bili ng mga middleman sa kanila ng kanilang inaaning palay. Nasa 15.50 or 16 pesos lamang ang bili sa kanila palay. Okay, sabi ko okay, nakabidyo po kayo, akin po kayong binibidyuhan. Okay naman sa kanila. Okay nga ron, thank you, ang babait ninyo. Okay, akin pong pinagmamasdan ang trabaho nila, gaano kahirap ang kanilang pag-aani dito. Ayan, pero ang kagandahan nito ay talagang naani nila, hindi kagaya ng mga nababalita natin na aani na sa kabigla na lamang mayroong bagyo o nababaha ang kanilang palay. Pero ngayon maganda yung ani nila, pero hindi naman maganda ang presyo ngayon. Nung nakaraan daw anihan ay maganda ang bentahan, nasa 24 ang presyo ng palay at biglang baba daw ngayon 15.50 or 16 pesos lang ang bilihan yun. Hindi kagaya ng kanilang unang anihan na maganda ang presyo. Okay na sanang ganun, sana raw ang presyo, pero bigla na lang bumaba ang palay ngayon. Nakakalungkot para sa magsasaka. Nabibinin lamang ng 15.50 or 16 pesos ang pinaka presyo. Nako po, lungkot to sa magsasaka. Kagaya nito, ilang araw nila tatapusin ang pag-aani rito dahil dalawa lang sila
Ito nga po pala ay pangalawang araw daw nilang pag-aani rito. Pangalawang araw. At tinanong ko kung ilang araw nilang tatapusin ang malawak na sahang ito. Ang sabi ay may 4 na araw pa silang bubunuin para matapos na maani lahat ito. Ayan, dahil dalawa lang sila ay talagang aabutin po talaga ng 1 linggo na pag-aani rito. Uy, si Dog, the dog is the man, best friend na kasama nila. Ay, ito yung mga naipon. Bukas na na kanilang inaan. Yan. Bukas maga. Nila ay bukas na raw ito. Ano tawag doon? Sisik. Ang tawag doon na. Hampas ng mano-mano. Naghiwalay ang uhay. Sa quill. Yun, yung bato na yun. Yun doon nila ipapalo yan para mahiwalay. Kaya merong tolda. Ayan, no? Ayan. Mano-mano lang kanilang ginagawa rito. Wala silang ano dito. Palay na talaga, oh. Makina. At mahirap pong ipasok dito ang makina. Palay na Dahil palay. dadaan sila sa gitna ng gubat. May dadaan ng pang-ilog. Kaya ayan, mano-mano ang gagawin dito. Yampas yan sa mga bato. Ayan, ganito. Okay na okay. Ang pinaka-pwesto nila rito. Oops. Ayun. Ulam. Meron daw, may tinira sa'yo. Pag-aani nila rito. May chicken. Ayun. Oh, lawak pa niyan, oh. Oh, hanggang doon pa yan. At sa aming pag-uwi, another rice field in the harvest. Ayan. Oh, kapatid po ito nung nauna na ko pinuntahan yan. Dahil pauwi na kami. We time to go back in Cavite. Thank you, Tayabas Province. Sa ulitin.